Hindi mo yan na ito. Ayun, so sinasama pa din namin si Reese sa afternoon routine nila few days before siyang manganak. Paano? Inggit na inggit kasi yan si Buntis pag nakikitang lumalabas yung 5 tapos hindi siya kasama. Though hindi na nga lang like before na naghihila sila ng bike ni Gigi. May bagong recruit kami sa Team Low Intensity. 4 na sila. No, pagod na nga agad eh. Kasi mabigat na daw siya. Asaan ang bigat, babe? Asaan? Si Reese kasi na-demote. Bumaba ang ranking niya. Fit na fit si Buntis. Sama natin sa manok. Pagod na nga agad. 10 minutes pa lang yun ah. Good morning, friends. And mukhang ito na ang araw ng panganak ni Reese Marie. Binalita lang sa akin ni Ate Angela na si Reese ay nag-start na daw. Kasi hindi siya sa kwarto natulog. Kung kailan naman hindi siya sa kwarto natulog, doon naman siya nag-start mag-labor. Sabi niya 5 a.m. daw. Nag-start na mag-iyak-iyak, di na makatulog. So, ayan siya, nag-ingay na. Ayan, si Reese Marie, hyper. Ito din, gising na. Ito na ba yung araw na yon? 65 days? Hindi ka daw natulog ah. Ay, may nakiki-vlog naman. Nakikisali naman. Nakikisali yan sa buntis-buntis. Risi, ngayon na ba? Risi, ngayon na? Nag-iyak-iyak na daw. Siguro naman, mamaya ka pang gabi, no? Pwede pa ako matulog ulit. Binalita lang sa akin. So, usually mga 12 hours pa yung ganun. So, makakagawa pa kami through the day. Kasi mamaya mag-meal prep pa kami ng mga pagkain nila. So, mag-grocery pa kami mamaya. Tsaka mag-prepare ng pang 2 weeks nila. I-hold mo muna yan, be, ha? Mamayang gabi usapan natin. Diyan muna. Kinamusta lang din kita kasi titignan ko kung totoo ba ang chismis. Mukha naman kasi mukhang aligaga. Ibig sabihin ito rin. Kasi aligaga din. Asus. So, habol muna kami ng pag-meat shopping at pag-meal prep dahil alam namin na sa mga susunod na araw, magiging busy na kami pag nanganak na si Reese Marie. Nandiyan na ba? Pwede pa ba ako maligo? Kakain pa kami din na. Naku, sa kama niya po gusto manganak. Sa kama, be? Dito, oh. Wait, kunin natin yung ano mo. Mga papel-papel. Ay, nakabuo nga siya ng nest. Hindi ka na daw kumain. Ha? Hindi ka na kumain. So, yun na nga po. Dahil ina-expect na nga namin siyang manganak, hinanda na namin yung whelping box niya. Nilagyan na namin ng mga scratch papers para may punit-punitin siya at kalkalin. Pag nagdi-nesting na siya ng matindi. Though, alam ko na mas preferred niya pa rin pumuesto sa kama. Buong gabi kami nag-antay sa panganganak ni Reese. Kaso, for some reason, hindi talaga tumutuloy ng stage 2 yung labor niya o yung meron ng contractions at actual na pagpupush ng puppies. Tinutulugan niya lang kami most of the time with matching paglabas pa ng dila. Tapos gigising, magpapakamot ng tiyan at magkakalkal ng konti. Bale, cycle lang yon the whole night. Kaya naisip ko na lang na baka this time nagkamali ako sa pagtansya kung kailan. Maybe kinabukasan ng morning pa talaga siya manganganak. Ayan, dinala ko muna yung 3 kasi false alarm ka, Reese. Hindi ka pa naman aanak. Dito muna sila. Samahan ka daw nila.
Puro ka naman ganyan. Tapos mamaya, mapapagod ka tutulog. Tapos biglang may lumabas na puppy. Titignan-tignan na lang nila ang box mo. Ay, ba't ka tinapakan? Pala, ang dumi ng paa nyo. Tapos dyan lalabas yung puppy. Ulitan ko na lang mamaya. Since hapon na at wala pa din, and based on our experience na 65 days ang pinakamatagal na due date sa mga female huskies ko, medyo napraning na ako kasi what if ito na nga yung sinasabi nilang case na kapag iisa lang ang puppy ng mama dog, kadalasan weak ang kanyang signal na ready na siyang lumabas. Therefore, hindi aware si mama dog na dapat na pala siyang manganak. Besides, nagpula na din kasi yung paligid ng nipples at malakas na yung paglabas ng gatas niya. Kaya feeling ko din baka may something wrong na talaga. Kasi usually yung ganong amount ng milk, dapat may puppies na siya. Kaya naman may nabuti ko na lang na dalhin na siya sa vet hospital para ma-monitor talaga siya ng maayos. Nung malaman na aalis kami, tignan nyo, wang-wang. Mas excited. Di niya naman alam sa vet ang punta. Rizzy, ano na? Ilabas mo na kasi yan. Pa-check lang natin kung malakas pa ang heartbeat para tignan natin kung may time pang antayin to mag-normal or ano na talaga, 4CS na talaga. Ayan, so sinabi ko na kay Doc yung concerns ko regarding kay Reese and sabi nga niya, minsan daw sa mga huskies, pwedeng tumagal pa actually ng 68 to 70 days before daw manganak. Good thing yon kasi syempre as much as possible, kung kayang ilabas ni Reese ng normal, doon tayo as long as hindi mako-compromise yung safety ni Reese at ng puppy niya. Pero sabi ni Doc, case to case basis pa rin daw yun, kaya need muna namin for now is yun nga, alamin sa ultrasound kung within the normal range pa ba yung heart rate ng puppy and the x-ray din para malaman yung exact position niya. Ba't mag-aamalan? Ha? Ba't mag-aamalan? Kasi naman, kagabi kakaantay namin mga anak series. Nakatuloy kami nung dog movie, yung The Art of Racing in the Rain. So, ayun. Puyat plus iyak ng iyak. Yes, oo. So, sabi ni Doc dito, okay pa naman daw yung heartbeat ng puppy. Within the normal range pa naman siya. Tapos, ito naman yung x-ray results ni Reese. Grabe, kita nyo, super laki at sakop talaga niya yung buong haba ng tiyan ng mama niya. Nag-progesterone test din kami to confirm lang kung today niya na ba dapat ilabas yung puppy niya. From time to time din, kinukunan siya ng temperature, minomonitor. Kasi pagka bumaba na yung temp niya, indication din daw po kasi yun na magle-labor na. Reese, Amerika na hanggang nandito tayo, Reese. Irina, ganito. Reese, kaya mo ko ganun. Parang pula-putop lang. Parang ako'y matatay dito. Kira ka. Reese. Hindi ganyan sa bunga lang yun. Kamot lang, kakatulog na. Baka akala pala nito ni Reese, nag-false pregnancy lang siya. No. Totoo yan, B. Real thing na. Iiri mo yan. May laman talaga. Hilig-hilig mag-false, tas pag totoo na, hindi naman iniiri. Totoo na yan, totoo. Yung measurement of progesterone, so 0.4 na lang, sobrang baba. So, impending labor. Pero wala siyang contractions right now. Nakatulog na ako ngayon. Natulog siya. Kaya,
oxytocin, pero i-monitor ko yung heart rate ng puppy. Kasi kung mababa pa rin, pababa yung trend. Kasi kanina 203, tapos 178. Kung pababa pa rin yung trend, kailangan mag-PECS within 30 minutes. Ayun, baka hindi matuloy yung pag-normal na Sige po. pero i-monitor ko lang yung heart rate. Sige. Tinurukan na siya ng gamot na pampalabor or yung tinatawag nilang induced labor to see if finally magkakaroon na ba ng contraction si Reese. 3 beses lang daw siya pwedeng turukan nun with 5 minutes interval. Then after that, pag wala pa din, kailangan talaga siyang i-CS. Need din daw namin siyang iwan sa room para daw makapag-concentrate siya. Continuous lang yung pag-check ni Doc ng heart rate ng puppy at kung umiire na ba si Reese. Kaso negative talaga and nakikipaglaro lang daw siya sa kanila at gustong lumabas. So hanggang 2 doses lang ng oxytocin ang naturok sa kanya dahil bumaba na ng 180 BPM yung heart rate ng puppy. So meaning 4 CS na talaga siya at hindi na kaya pa talagang antayin yung contractions ni Reese. Nagsusubo. Naway ka dito. Ay, in-help ka nga nila mag-anak. Ay, galingan mo ha. Ganda naman daw ng blood results. So, Okay naman yung kanya, liver and kidney, the test here. ALT lang parameters natin. ALT and SDMA, normal po lahat, yung dalawa. Okay, tapos sa 4DX, negative siya for all 4. okay. Mga gano'n katagal po kami? Usually takes about an hour and a half. Pero I'll let you know before, pag natapos na agad, pwede na siyang balikan. Mga 2 hours po, ganun. Kasi i-revive pa namin yung puppy. Yung puppy. Oo, puppy. Are you ready? Ready ka na? Galing ng Reese. Ay, naku, bahala. May consent na. Nag-fill up ko kayo ng consent. Aba, nag-kira na po. Yan na po. Ayun, so time check 7 PM na ngayon and nasalang na nga po kanina si Reese. Kasi since matraffic na ngayon, antay na lang namin siya matapos sa surgery. Hindi na kami uuwi sa bahay kasi ganun din eh. Baka maipit lang kami sa traffic, tapos pagka uwi namin ng bahay, baka pwede na rin siyang kunin. Wait. Tumatawag sila. Hello? Tapos na agad? Sige po. Thank you. Ayun, speaking of, tumawag na nga sila. Ang bilis, kasi halos kakalabas lang namin. May time pa naman daw kumain kasi antayin pa si Reese naman magising. Kaya naman makarecover niyan agad ni Reese. Hindi po yung baby, sobrang ano niya. Ang laki. 0.5 kilograms. Ang laki! Grabe! Hello! Parang hindi na to kailangan ilawan. Ang laki! Hello! Kapatid din naman. Yes po, kaya po siya nakatulog. Pati na, kanina pa po ba kayo okay na? Parang late po ba yung punta namin? Hindi naman po, sakto na po kasi kakabangon lang din. Although kanina pa po siya na extubate. Stable naman siya ng whole time. Nahihilo ka pa. Nahihilo pa siya. Thank you po. Nahihilo pa si Lizzy. Eh, hello pa si Rizzy.
Hindi niya pa alam yung nangyayari. Ang haba man at nakakapagod yung naging proseso ng panganganak ni Riz na to. Ang kinakatuwa ko na lang yung hindi ko siya nakitang in pain at nahirapan talaga. Very nga lang siya very chill nga lang siya sa lahat ng mga kaganapan. Para naman sa baby Hershey namin na to, na sabi ni Doc na no need nang i-revive kasi pagkakuha sa kanya, umiyak na daw kaagad. Super special mo sa amin dahil first time namin magkaroon ng isang singleton litter. Alam ko magiging challenging ang pag-aalaga namin sa'yo in a way, kahit isa ka lang. Pero one thing is for sure, sayong-sayo lang mabubuhos yung love and attention naming lahat.